Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Canada, sa isang lugar na tinatawag na St. Catharines, Ontario. Noong 2001, isang 72 years old na ama, lolo, at retiradong ahente ng real estate ay sinusubukang tamasahin ang kanyang mga huling taon. Palagi siyang aktibo, nagbibisikleta tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, at abala sa paggawa ng mga proyekto sa woodshop na itinayo niya sa kanyang garahe. Sa kasamaang palad, siya rin ay naglalagi sa basement ng kanyang bahay dahil sa unti-unting pagkasira ng kanyang kasal. Si Bruce ay palakaibigan, kaakit-akit at masayahing tao na nagbigay sa kanya ng malaking charm sa mga kababaihan hanggang sa magpakasal siya kay Margaret Bainish noong 1993. Noong una, magaan ang relasyon ni na Bruce at Margaret nang magkakilala sila, ngunit matapos ang halos isang dekadang pagsasama, nagdesisyon silang maghiwalay na nagresulta sa isang magulo at masalimuot na paghihiwalay. Ayon sa mga report, nakatagpo si Bruce ng bagong babae at na-in love, kaya't si Margaret, sa galit, ay nagpasya na gawing mahirap ang pag-alis ni Bruce sa kanilang tahanan. Pinili niyang makipagtalo sa kanya sa bawat maliit na bagay, mula sa malaki hanggang sa mga simpleng gamit at mga palamuti sa bahay. Nagdesisyon si Bruce na tumira sa basement dahil tumanggi si Margaret na lumipat. Patuloy na namuhay si Margaret sa itaas habang nagkakaroon sila ng awkward na sitwasyon sa hindi pagkakaunawaan. Hindi naging maayos ang kanilang paghihiwalay at hindi sigurado kung ito ay isang legal na divorce dahil sa kanilang common law marriage. Hindi kailanman nagpakasal ng legal sina Bruce at Margaret. Nagsama lang sila ng ilang taon at itinuturing na kasal ayon sa common law marriage. Noong 2001, nagdesisyon silang maghiwalay at si Bruce ay balak magpatuloy ng buhay kasama ang bagong babae. Noong gabi ng November 27, 2001, nasa labas si Margaret dahil dumating ang kanyang anak na si Elizabeth Gatenby mula sa British Columbia para bumisita. May plano sina Margaret at Elizabeth na pumunta sa Niagara Falls at maghapunan, kaya't sinamantala ni Bruce ang pagkakataong makalabas ng basement para sa isang tahimik na gabi. Kumain siya, bumisita sa isang bagong kaibigan, at nagbisikleta bago umuwi ng bandang 7 p.m. upang manood ng balita tulad ng kanyang nakagawian. Ngunit bago pa siya makapag-park ng bisikleta, inatake siya sa garahe. Tinamaan siya mula sa likod gamit ang pipe wrench at nang bumagsak siya sa sahig, patuloy pa rin siyang inatake hanggang sa mawalan siya ng malay. Namatay siya sa pagdurugo sa garahe at halos 2 oras na nakahandusay bago umuwi sina Margaret at Elizabeth. Pagdating nila, pumasok si Margaret sa main entrance habang inalok ni Elizabeth na iparada ang kotse sa garahe. Pagbukas ni Elizabeth ng garahe, natagpuan niya ang katawan ni Bruce. Takot na takot siya at agad na tumakbo upang harangin si Margaret at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Nakiusap si Elizabeth kay Margaret na pumunta sa bahay ng kapitbahay para tumawag ng 911 upang maiwasang makita ng kanyang ina ang nakita niya sa garahe. Iniisip ni Elizabeth na mas mabuti pang gawin nila ito mula sa bahay ng kapitbahay dahil hindi nila alam kung may tao pang nasa loob ng bahay. Matapos ang ilang pagpilit, napapayag din ni Elizabeth si Margaret na pumunta sa kapitbahay para humingi ng tulong. Agad na dumating ang mga pulis at sinuri ang bahay at paligid nito. Ngunit natukoy nila agad na wala na ang umatake kay Bruce. Natagpuan si Bruce na nakahandusay malapit sa kanyang bisikleta sa garahe at sa ibabaw ng isang sawhorse ay may nakita silang pipe wrench na may dugo. Bagamat may ideya na sila sa nangyari, nahirapan ang mga investigador na malaman kung bakit ito nangyari. Walang tanda ng pagnanakaw sapagkat nakakandado ang mga pinto at walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Wala ring kalat o anumang nawawala sa loob ng bahay. Nahihirapan ang mga investigador na mag-isip ng iba pang posibleng dahilan kung bakit inatake si Bruce. Dahil umuulan, naging mahirap mangalap ng forensic evidence at walang nakarinig o nakakita ng anumang kakaibang nangyari mula sa mga kapitbahay. Sobrang apektado sina Margaret at Elizabeth, kaya't nahirapan ang mga pulis na kunin ang kanilang mga pahayag. Si Margaret ay nasa estado ng pagkabigla at hindi makapagsalita.
habang si Elizabeth ay nagsusuka sa banyo. Pagkatapos ng ilang oras, nakumbinsi rin ang mga babae na magsalita. Nang magsimula silang makausap ng mga pulis, hindi nagtagal ay lumabas ang galit ni Margaret kay Bruce. Ikinwento niya sa mga pulis na pinagsamantalahan siya ni Bruce mula nang magsama sila, at pagkatapos niyang makuha ang lahat ng maaari niyang makuha mula sa kanya, iniwan siya para sa ibang babae. Direktang sinabi ito ni Margaret sa mga pulis, at tulad ng karaniwan sa ganitong mga kaso, ang asawa ang unang iniimbestigahan kahit pa maganda ang kanilang relasyon. Dahil sa mga pahayag ni Margaret, naging suspect siya sa mata ng mga pulis. Gayunpaman, mayroon siyang matibay na alibi. Sinabi ni Margaret at Elizabeth na nasa Niagara Falls, sila 40 minutes ang layo mula sa bahay nang mangyari ang krimen. Nang suriin ng mga pulis ang kanilang alibi, napatunayan ito at walang anumang forensic evidence na maikokonekta sa kanila sa krimen. Ayon sa timeline, hindi magkakaroon ng sapat na oras si Margaret at Elizabeth para patayin si Bruce, magbihis, at linisin ang kanilang sarili bago tumawag ng 911. Dahil dito, tila imposibleng sila ang may kinalaman sa krimen. Ngunit hindi pa rin matanggal ng mga pulis ang kanilang mga hinala, kaya't mas lalo nilang inimbestigahan ang relasyon ni Bruce at Margaret. Habang dumarami ang impormasyon nila tungkol sa buhay ni Bruce at kanilang kasal, lalong lumakas ang paniniwala ng mga pulis na si Margaret ay may kinalaman sa pagkamatay ni Bruce. Sa mga interview sa mga anak ni Bruce, natuklasan nilang hindi pala helpless na asawa si Margaret tulad ng kanyang ipinapakita. Ayon sa mga anak ni Bruce, siya ang madalas na agresor sa kanilang relasyon at kilala siya sa pagbabanta at pananakit kay Bruce. Binunyag ni Donald, anak ni Bruce, na maraming beses nang nagtangkang takutin ni Margaret si Bruce, kabilang na ang pagtapon ng mga bagay sa kanya sa tuwing mag-aaway sila at ang panunutok ng patalim. Ayon sa mga anak, nag-withdraw si Margaret ng pera mula sa kanilang joint account habang si Bruce ay nasa ospital para sa knee surgery. Dagdag pa rito, nang malaman niyang maaaring kailanganin niyang magbayad ng spousal support sa divorce, sinabi ni Margaret na mangyayari iyon sa ibabaw ng katawan ni Bruce. Ayon sa mga pahayag ni Bruce sa kanyang mga anak, kung may mangyari man sa kanya, si Margaret ang may kagagawan. Sinabi rin ng bagong kasintahan ni Bruce na natatakot siya kay Margaret. Kung totoo ang lahat ng ito, mas lalong tumibay ang hinala na may kinalaman si Margaret sa pagkamatay ni Bruce. Hindi maganda ang imahe ni Margaret batay sa mga pahayag ng mga malalapit kay Bruce, ngunit hindi natin alam kung totoo ang mga ito. Ayon kina Donald at Diane, pati na rin sa abogado ni Bruce, sinabi nilang naramdaman ni Bruce na nasa panganib ang kanyang buhay bago siya namatay. Si Donald ay naniniwala na may kinalaman si Margaret sa pagkamatay ng kanyang ama upang makuha ang mana. Ayon sa mga pahayag, binago ni Bruce ang kanyang will bago mamatay at inalis si Margaret bilang beneficiary, ngunit pagkatapos ng kanyang pagkamatay, hindi na natagpuan ang bagong will. Ayon kay Elizabeth, anak ni Margaret, sinabi ng kanyang ina na si Bruce ay isang serial womanizer at isang kalkuladong tao na naghahanap ng mga babae upang samantalahin. Sinabi rin ni Elizabeth na sa mga argumento tungkol sa kanilang paghihiwalay, sinabi ni Bruce kay Margaret na wala siyang magagawa at gigipitin siya. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng masamang impression kay Margaret. Bagamat maraming hinala, walang ebidensya na nag-uugnay kay Margaret sa pagpatay kay Bruce. Ang tanging tiyak ay hindi maaaring siya ang umatake kay Bruce dahil nasa Niagara Falls siya nang maganap ang krimen. Kaya't nagsimula ang mga pulis na mag-imbestiga kung may ibang tao na kinuha si Margaret upang gawin ito. Kaya't inusisa nila ang mga hotel at motel sa paligid upang makahanap ng anumang posibleng ebidensya. Bagaman sinabi ni Elizabeth sa pulisya na siya ay tumuloy sa bahay ng kanyang ina sa buong biyahe, natuklasan ng mga awtoridad na umupa siya ng kwarto sa isang hotel para sa isang batang lalaki. Ito ay nagdulot ng pagdududa sa mga pulis dahil kung siya ay kasama ng kanyang ina, bakit siya uupa ng kwarto at sino itong batang lalaki? Nang harapin si Elizabeth tungkol dito, mayroon siyang paliwanag. Ayon sa kanya, siya ay namamahala ng Heart of Trail Youth Center sa British Columbia at ang kanyang misyon ay tumulong sa mga batang nangangailangan. Nang makatagpo siya ng isang batang lalaki na tinawag niyang Del, na nagsabing wala siyang matutuluyan,
Agad niyang inalok na ipasyal siya sa isang hotel at kumuha ng kwarto para sa kanya. Na-verify ng mga pulis sa pamamagitan ng CCTV footage na sumama si Elizabeth sa batang lalaki mula sa bus papuntang St. Catharines. Bagamat tila makatwiran ang kanyang paliwanag, hindi pa rin kumbinsido ang mga pulis. Nang suriin nila ang rental car ni Elizabeth, kumuha sila ng fingerprint at nagsagawa ng forensic examination sa loob at labas ng sasakyan. Habang umaasa sila na makakakita ng anumang ebidensya na makakatulong sa investigasyon, tanging isang fingerprint lamang ang nakuha na hindi tumugma kay Margaret o Elizabeth. Noong una, nang makita ang fingerprint, maaring mag-isip ang mga pulis na ito na ang magdadala sa kanila sa kaso, ngunit dahil rental car ito, hindi ito agad naging tiyak na ebidensya. May maliit na posibilidad na ang fingerprint ay magmamatch sa database ng mga criminal records. Subalit, dahil wala na silang ibang lead, inisip nilang subukan pa rin ito at sa kabila ng pagkakaroon ng 3.5 milyong fingerprint sa database, nagulat ang lahat nang mag-match ang fingerprint kay Tommy Nicol, isang 17 years old na mula sa Kimberley, British Columbia. Si Tommy ay may record na may kinalaman sa marijuana at kahit na malayo ito sa pagpatay, naramdaman ng mga pulis na ito na ang break na kanilang hinihintay. 3 araw pagkatapos ng pagpatay kay Bruce, in-intercept ng mga pulis si Tommy sa Kimberley nang bumalik siya mula sa Ontario. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang biyahe, tinanggi ni Tommy na nagpunta siya sa Ontario, ngunit nang ipakita sa kanya ng mga pulis na natagpuan ang kanyang fingerprint sa rental car ni Elizabeth, nagsimula siyang magbago ng pahayag. Sa huli, inamin niya na pumunta siya sa Ontario upang patayin si Bruce Furman. Ibinunyag niya na inupahan siya upang patayin si Bruce at ang nag-hire sa kanya ay hindi si Margaret o Elizabeth, kundi si Byron Gatenby, ang anak ni Elizabeth. May bagong tao na lumitaw sa kasong ito. Na bagaman hindi inaasahan ng mga pulis, nagbigay ito ng liwanag sa ilang mga bagay. Hindi lahat, ngunit malaking bahagi. Ang mga nawawalang sagot, alam nilang matutuklasan na nila. Sa pagsisiyasat ng mga awtoridad, nalaman nila na si Del na sinasabing tinulungan ni Elizabeth ay ang sarili niyang anak na si Byron. Nang ipakulong si Byron, hindi siya agad nagsalita. Pinakinggan niya ang mga tanong ng mga pulis, ngunit nang dumating ang oras na magpaliwanag, wala siyang sinabi. Inabot ng ilang oras bago nila siya napilitang magtapat. Si Byron ay kilala bilang tahimik at mabait na tao, ngunit nagkaroon din siya ng mga problema. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at nahirapan dahil sa mga issue ng kanyang ina na si Elizabeth na may kinalaman sa paggamit ng droga. Ang pagpapalaki sa ganoong kapaligiran ay nagtulak kay Byron sa isang magulo at mahirap na landas. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nagdesisyon siyang tumulong sa pagpaplano at pagsasagawa ng krimen. Ayon kay Byron, tinulungan niyang patayin si Bruce dahil pinaniwala siya ng kanyang ina na ito ang tanging paraan upang protektahan ang kanyang lola. Sinabi ni Elizabeth na inabuso ni Bruce ang kanyang lola at kinukuha lahat ng pera nila sa proseso ng diborsyo. Ayon kay Elizabeth, sobrang nalungkot si Margaret sa kalagayan ng kanilang kasal kaya nagtangkang magpakamatay. Ipinaliwanag ni Elizabeth kay Byron na ang tanging paraan upang mailigtas si Margaret ay ang patahimikin si Bruce. Kahit na inamin ni Byron ang kanyang kasalanan at nagbigay ng mga detalye, ayaw niyang idiin si Elizabeth. Mas pinili niyang protektahan ang kanyang ina kaysa ilahad ang buong katotohanan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, si Elizabeth ang utak sa likod ng krimen, na siyang nagmanipula kay Byron upang maisagawa ang mabigat na krimen. Si Elizabeth ang nagpasimula ng ideya kay Byron. Siya ang nagmungkahi na maghanap ng kasama, bumili ng mga tiket sa bus, coveralls, guwantes, at iba pang gamit na kailangan sa gabi ng pagpatay. Siya ang nagplano at naghanda ng lahat mula sa mga code words para sa kanilang komunikasyon hanggang sa pagrenta ng hotel room. Siya ang pangunahing nag-asikaso ng lahat ng detalye ng krimen. Ayon kay Byron, ganito ang nangyari sa araw ng pagpatay. Dinala ni Elizabeth si Margaret sa Niagara Falls at iniwan ang mga susi ng kotse at bahay sa kanyang rental car para magamit ni Tommy at Byron sa pagpasok sa bahay ni Bruce.
Alam nila ang tamang oras para gawin ang krimen dahil binigyan sila ni Elizabeth ng detalyadong schedule ni Bruce, pati na ang oras ng kanyang mga gawain, kasama ang gabi-gabi niyang pagbisikleta. Pagdating ni na Tommy at Byron sa bahay ni Bruce, pumasok sila at naghintay sa garahe sa pagdating ni Bruce. Eksaktong 7:00 nang dumating si Bruce, tinamaan siya ni Tommy sa ulo gamit ang wrench upang mawalan ng malay. Nang bumagsak si Bruce sa bisikleta, humarap si Byron upang tapusin ang ginawa ni Tommy, ngunit hindi niya magawa. Naghintay siya at nang makita ni Tommy na hindi kaya ni Byron, siya na ang tumuloy at natapos ang kanilang plano. Pagkatapos nito, bumalik sila sa Niagara Falls at nakipagkita kay Elizabeth, na bilang gantimpala ay binigyan sila ng pera upang mag-party. Si Elizabeth at Margaret ay umuwi para magpanggap na siya ang nakakita sa katawan ni Bruce. Matapos aminin ni na Byron at Tommy ang kanilang ginawa, inaresto si Elizabeth at sinampahan ng kasong first-degree murder. Hindi nakapagtataka, nag-plead siya ng hindi guilty at sinabi niyang isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang ang lahat. Sa kanyang paglilitis, nagpatotoo laban kay Elizabeth sina Byron at Tommy, pati na rin ang isang ikatlong batang lalaki na unang nakaschedule na maging kasabwat ni Byron, ngunit umatras at pinalitan siya ni Tommy. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Elizabeth na ipaliwanag ang sitwasyon, nahatulan siya ng first-degree murder noong May 17, 2006 at hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 years, kaya't hindi siya makakalaya bago ang 2031. Si Tommy at Byron ay parehong nag-plead guilty sa kani-kanilang mga kaso at parehong hinatulan ng 6 na taon na pagkakabilanggo. Ayon kay Byron, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa kanyang lola. Ayon sa ilang spekulasyon online, maaaring ang pangunahing motibo ni Elizabeth ay ang sariling benepisyo, na maaaring naniniwala siya na kung mamatay si Bruce at mamanahin ni Margaret ang kanyang pera, ito ay maaaring mapunta sa kanya pagdating ng panahon. Ngunit ito ay pawang haka-haka lamang at tanging si Elizabeth lang ang nakakaalam ng tunay niyang motibo. Tungkol kay Margaret, iginiit ni Byron na wala siyang alam o kinalaman sa mga plano ng pagpatay at kahit gaano pa kalakas ang pagsusumikap ng mga pulis, hindi nila nahanap ang anumang ebidensya na mag-uugnay kay Margaret sa krimen. Dahil dito, hindi siya naharap sa anumang kaso. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang mga pulis na may kinalaman siya dahil sa katotohanang siya ang nakapagmana ng pera ni Bruce at napanatili ang kanilang bahay. Hindi ito nakakatulong sa paglilinaw ng mga hinala laban sa kanya. Ngunit hindi maaaring arestuhin ang isang tao batay lamang sa hinala. Tungkol naman sa mga update, nagpetisyon si Elizabeth para sa isang faint hope hearing upang mabawasan ang kanyang parusa. Ang faint hope clause ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo na magsumite ng application para sa maagang parol pagkatapos nilang magsilbi ng hindi bababa sa 15 years. Kung titingnan noong May 2021, natapos ang kanyang 15 years kaya nagdesisyon siyang magsumite. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob at tinanggihan ang kanyang aplikasyon, kaya't patuloy siyang nakakulong at mananatili sa kulungan sa susunod na mga taon.